So, yun na nga. Assalamualaikum mga kapatid. Ang pagbati ng magandang gabi sa inyong lahat. So, ayan. At samahan nyo ako. Let's go. Magkwentuhan lang tayo. So, dahil dyan, ay nagpapasalamat ako at makakasama ko kayo. So, anyway, ano kaya magandang topic ngayon at ating pag-usapan? So, ayan, kape nga pala tayo. Magkape tayo mga kapatid. Galing ko lang din sa work. At syempre, pinagpala tayo kasi dinaanan na naman tayo ng ating mabiyayang kapatid. So, ayan. Tingnan nyo. Shout out kay kapatid na Abdurrahman. So, binigyan na naman niya tayo ng ating what we call this, pinaka-paboritong sandwich mula sa Dunk Restaurant. Ayan, no? Sana all. Sana lagi kang pagpalain ng ating puong may kapal. At lagi kang gabayan sa iyong mga ninanais sa buhay. So, thumbs up ako sa iyo, kapatid na Abdurrahman. This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Welcome back mga kabig boss. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, ang The Big Boss 101, ang pobreng Shift TV Sibuyanon channel, and ang Rumblumanon Vloggers. Thank you! Sabi dito ay, be careful what you tell to people. A friend today could be an enemy tomorrow. So, tama naman, di ba? Ayan, no? So, ibig sabihin, pipiliin mo lang siya. Pipiliin mo lang yung magiging kaibigan mo. Ay, hindi naman. Kasi, what I mean is, pag kaibigan mo is kaibigan mo na. So, ang ibig sabihin, be careful daw sa kung sino yung mga pinagsasabihan mo ng mga sikreto mo. Di ba? Tama? Dahil, maaaring kaibigan mo siya ngayon at bukas ay magiging kaaway mo na. So, ibig sabihin, yung mga nasabi mo sa kanya ay maaaring lumabas yun sa ibang tao, di ba? Tama. So, gano'n na nga. Sa nangyayari sa buhay natin ngayon, bali, gano'n ang nangyayari. So, ika nga, marami ng marites na kumakalat ngayon. So, kailangan talaga natin mag-ingat. Minsan, alamin din natin kung sino yung kausap natin. Kasi ayan, nangyayari yan sa buhay ko sa ngayon. So, ayan, bakit napag-uusapan natin at bigla akong nag-live. At ito, kasi nabasa ko at nagkatotoo itong ika nga kasabihan na ito. Be careful what you tell people. A friend today could be an enemy tomorrow. So, di ba? So, ikaw, kaibigan, intindihin mo lang din ito. At para hindi ka magaya sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Kasi, sa totoo lang, meron akong
nalipatan na ah, bagong tindahan ngayon at nasabi ko sa kanya yung mga saloobin ko at bakit nagpapalipat-lipat ako ganun. At sinabi ko yung mga about sa ginagawa ko sa buhay-buhay dito sa Saudi Arabia gaya ng nag-aaral ako. So nagulat ako at mga ilang araw ay bigla na akong ililipat sa outside. So nag-isip ako, bakit biglang nagkaganoon? At napakaganda naman ng record ko syempre. Yun pala, may nasabi ako nung mga nakaraang araw na sabi ko, ayoko lang sabihin sa isang boss ko na ganito. Kasi nga naman, bawal kasi yun na nag-aaral ka, na pinagsasabay mo yung pag-aaral, yung time mo, nahahati at kailangan mong humingi ng another na time para mapunan mo yung pag-aaral mo. So, yan ang pinakabawal siguro sa kanila at medyo pangit yung pagkaka-interpret. So, ika nga, sabi nga, lagi mong iisipin, lagi mong titignan kung sino yung pinagsasabihan mo ng sikreto. O kahit na hindi man sikreto yan o hindi man magiging sikreto yan o kwento ng buhay mo, titignan mo pa rin siya kung kailangan bang pagkatiwalaan yung tao na yun para masasabi mo magiging safe ka sa lahat ng iyong sasabihin dahil hindi natin alam, minsan nadadagdagan na yung kwento. At minsan, yung kwento na yun, imbis na makatulong, lalala at magiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ninyong magkakaibigan o magkakasama. So, ayan, isang learn to experience buhat sa aking sarili at sana sa inyo din na sana makapulutan nyo ng aral na yung hindi lahat ng kinikwentuhan nyo ay mapagkakatiwalaan. So isa lang yan na ang sa madaling sabi sa mga linggo, sa mga araw na nagdaan ay naranasan ko na ma-struggle. Kasi bigla-biglang malilipat ako sa pinakamalayo, sa pinaka-outside ng Jeddah. Mula dito, sasakay ako ng eroplano, ibubuk ako ng ticket para lang mag-duty doon sa outside na yon. So, actually, it's okay para naman sa akin yun at para sa trabaho. Kaso, napakalayo kasi nandito yung mga gamit ko at hindi pa natatapos yung pag-aaral ko. 3 months na lang. So, inshallah, sabi nga ng mga classmate ko na sana wag muna akong malipat. So, pinaglaban ko, nag-email ako, at least nalaman nila yung side ko, yung opinion ko. So, inshallah, kasi yung isang Morocco na big boss ko ay medyo mabait sa akin at sinuportahan ako. So, ayun, isang moral lesson na sana sa lahat ng bagay ay lagi nating pag-iisipan kung sino yung pagkikwentuhan natin ng ating talambuhay, sa loobin. Kaya mas maigi pang manahimik na lang muna tayo kaysa magkikwento nang hindi natin alam na yun pala ang tao na yun ay magdadala din sa atin ng mga minsan na struggle sa buhay, yung mga stress na sinasabi. So, ayan, God bless, good luck, at mula dito sa Saudi Arabia, sa aking kinaroroonan, nagsasabi sa inyong lagi tayong mag-iingat mga big boss at sana
mahalin natin yung sarili natin, yung trabaho natin, syempre. Yung pamilya natin unang-una, lagi nating iisipin. At syempre yung sarili natin. So, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, ika nga ay nakatadhana na yan. At huwag natin sabihin na malas or swerte, kundi iyan na talaga yung nakaguhit sa ating mga palad. So, inshallah, pagbigay ako sa inyo ng konting idea. So, ayan po ay isang payong Big Boss na mula sa ating Big Boss na sana lagi tayong safe sa buhay, sa pagkikwento, or sa ano pa man yan. So, ayan. Hanggang sa muli. Salamat. At good night or magandang araw man sa inyo dyan kung saan man tayo naroroon, saan mang sulok ng mundo. Ikaw nandoon at ito'y mapakinggan mo, mapanood mo ito. So, ako po'y bumabati at laging nagdarasal na sana lagi tayong safe at kasama na rin yung pamilya natin. So, yan. Bye-bye. At syempre, kakainin ko muna itong dalang sandwich ng aking pinakamatalik na kapatid na kaibigan. So, dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Thank you so much once again sa aking sponsor, kay Bro Abdurrahman. So, ayan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.